Hi guys! Welcome sa ating YouTube channel. If bago ka lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala yung mahilig makinig ng mga horror story. At kung may mga experiences kayo, share nyo lang dyan sa FB group natin and dyan na lang sa comment section. So, start na natin tong kwento ni Vivian. Hello! Share ko lang dito yung experience ng office mate ko. Nagtatrabaho kami sa Makati. Pre-COVID pa 'to, around December 2018. Yung office mate ko, maaga siyang dumating sa office, mga 8 PM. Kahit 10 PM pa talaga yung shift namin. Inagahan niya kasi magpi-print daw siya ng mga reimbursement papers niya. Kaso, sakto naman nung magpi-print na siya, nagloko yung laptop niya. Hindi siya makakonect sa printer. Naiinis na siya kaya naisipan niyang pumunta na lang sa 6th floor kasi may printer din doon. Pagdating niya sa 6th floor, nandoon si Kuya Guard. Nag-greet siya tapos sinabi niya na mag-print lang siya. Pinapasok naman siya agad. Yung printing area sa 6th floor katabi lang ng pantry. Tapos sa harap may water dispenser. Napansin ng office mate ko na may lalaki na nakatayo doon. Nakasuot ng black na polo at nakamaong na pants. Tapos nakaharap sa wall. Friendly kasi yung office mate ko kaya tinawag niya yung guy. Kuya, uwi ka na? Tapos na ata shift mo ah. Pero nagulat siya kasi hindi kumibo yung lalaki. Walang reaksyon. Medyo napahiya siya pero tinuloy na lang niya yung pagpiprint. After niya matapos, napansin niya na nandun pa rin yung lalaki. Same spot, same position. Medyo weird na pero umalis na siya at dumiretso kay Kuya Guard para magpaalam. Habang nagchichikahan sila, nabanggit niya, "Kuya, may tao pa pala sa loob ah. Kilala mo ba yun? Kinausap ko pero hindi ako pinansin." Tapos eto na yung twist. Sabi ni Kuya Guard, "Psst, ikaw naman, ikaw at ako lang ang pumasok. Wala pang ibang dumadating para sa night shift. Tignan mo yung logbook. Ikaw pa lang ang nakarecord. Kahit i-check pa sa security system, ID mo at ID ko lang nakascan mula 4 PM hanggang ngayon." Hindi nagpatalo yung office mate ko. Sinabi niya, "Sige kuya, tignan natin." Bumalik sila sa printing area, pero pagdating nila, wala na yung lalaki. As in wala. Ni-review pa ng security yung CCTV footage. Pero surprisingly, wala silang nakitang pumasok na lalaki naka-black na polo shirt at maong pants. Buong araw kahit nung gabing yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila ma-explain kung sino or ano yung nakita ng office mate ko. Pero guys, kung ako yun, may makikita akong lalaki, matatakot ako agad. Hindi ako, magtataka ako. Pero, immediately matatakot ako agad. Yung ginagawa na ito, mapapaganon ako agad, tapos lalabas na ako, tapos magsasabi ako agad. Kasi yung ginawa niya lang, nakipagtsikahan muna siya bago niya mabanggit yun. Ako sasabihin ko, anong problema nung isa, ba't nakaharap siya sa pader? Ganun. Gaganon ako agad. Nakakatakot siya, guys. Minsan, maganda din hindi ka maaga pumasok eh. Charis. Hindi, maaga naman ako pumapasok. Minsan nga ako pa nagbubukas ng ilaw ng school eh. Charis. Minsan ako nagbubukas ng gate ng school namin. Eme. Pero nakakatakot yung experience niya. Wala ka namang maiisip na reason bakit gaganon ng isang tao. 'Di ba? Sige nga, magbigay kayo ng reason. Bakit may taong haharap sa pader, tas nakayuko. Hindi naman pwedeng nagsi-CR siya dun. Ate, nagdadasal? Nagsi-cellphone? Hindi, makikita mo naman yun eh. Tsaka kinausap niya, hindi naman siya pinansin. So yun lang guys. I hope you like this video, this story. At kung may mga ganyan din kayong story sa mga office nyo, or may mga kwentong ganyan din yung mga office mate nyo, i-share nyo na sa FB page natin. FB page? Hindi. Sa group page pala. Iba pala ang FB page. Group page natin siya, guys. Ito. Diyan nyo, isend yung mga stories nyo. So yun, guys. See you all on my next video. Bye-bye.